Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinangkot sa pagtanggap ng kickback ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, Congressman Zaldico at tatlong iba pa. Kabilang din sina Estrada, Villanueva at Co sa 6 na inirekomenda ng NBI na makasuhan at na-freeze na ang bank account ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Kabilang sa revelasyon ngayon sa Senado ang pagde-deliver umano ng 20 maleta kay Co na may tigli 50 milyong piso bawat isa. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Mel Emil Vicky, kumanta na nga sa Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Ito yung opisyal na nakikipag-usap mismo dun sa mga politiko raw na tumatanggap ng kickback dito sa flood control projects. Matapos ang paulit-ulit at matigas niyang pagtangging may nalalaman siya sa mga kickback sa flood control projects noong mga nakaraang pagdinig, mangiyak-ngiyak si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa umpisa ng kanyang paglalahad sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. 7 tao ang kanyang isinangkot sa pagtanggap ng mga kickback. Yan ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa kanyang signed affidavit, tumulong magpasok sa kanya sa District Engineering Office si Bernardo noong 2019, panahon ni DPWH Secretary Mark Villar. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa opisina nila si Bernardo, 350 million pesos na ipinasok sa Budget BICAM report. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuuang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sabi ni Villanueva, mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupukol sa kanyang paratang. Si dating Senador Revilla, nakinabang naman umano sa pondo noong 2024, ayon kay Alcantara. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla.
Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon, wala raw siyang kinalaman dito. 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Dati na rin itinanggi ni Estrada ang aligasyong nakinabang siya sa mga flood control projects. Kwento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito kung saan makikita rin si Alcantara para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ang bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwanan ko na po. Maging sina dating District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At Diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. kinarga po ninyo sa penthouse. Sa pinakataas po, actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse. bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa Ford Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan DEO si dating Congresswoman Kahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitz na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Kahayon. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people. Sabi ni Remulla, pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana at Revilla. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga panig. Vicky, sa Huwebes ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, mga 1 o 2 hearing na lang daw ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales. Pinasinungalingan ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ang pagdawit sa kanila ni dating District Engineer Henry Alcantara na nakatanggap umano ng mga kickback sa flood control projects. Sa sesyon ng Senado kaninang hapon, sumagot ang 2 mambabatas. Ang detalye niyan, abangan po maya-maya lamang.
Samantala, tinawag na di makatotohanan at walang basehan ni Congressman Zaldico ang mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang mga aligasyong ito sa tamang pamamaraan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon-Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Kaugnay naman kay dating Senador Bong Revilla na itinanggi na rin ang paratang, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, sinisilip pa nila ang kanyang papel kaya hindi pa siya kasama sa inirekomendang kasuhan sa ngayon. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at dating Senadora Grace Poe. Kabilang sa gustong maunawaan ng komisyon ay kung paanong nakakapagsingit ng budget para sa mga project na sinasabing ugat umano ng anomalya sa mga flood control project. Yan ang tinutukan live ni Joseph Morong. Joseph? Mel, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva na isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects ang ipinatawag ngayong araw ng ICI o Independent Commission for Infrastructure at sa pambihirang pagkakataon naman ay nagsalita ang chairman nitong ICI na si dating Associate Justice Andres Reyes Jr. at ang sabi niya, no one is above the law o walang mas makapangyarihan sa batas. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang... Diba, mismo si D. Alcantara nagsasabi na he does not have any direct link with me. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Okay. Dumating din si Senador Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Nitong mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget na tinawag ni Senador Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Humarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025 national budget. Gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Itinanggi ni Poe na kasali siya sa small committee na umano'y nagsingit ng bilyong-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Humarap din si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion sa budget. Kapag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. Hanggang kay Kong Saldi. Tingnan natin, yun na nga, napakahalaga na ngayon na si Kong Saldi ay umuwi at harapin itong mga aligasyon na to at siya na magsabi, siya lang ba to? O sino pa ba ang kasama niya dito? Wala pa rin sa bansa si Ko pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya.
Mel, pumirma rin ang ICI ng kasunduang makipagtulungan sa PNP, Mayors for Good Governance at organisasyon ng mga civil engineers sa Pilipinas. Ang PNP ay tutulong sa investigasyon at inspeksyon ng mga maanumalyang flood control projects. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Mono. Nagkainitan sina Senador Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Kinukustyon kasi ni Marcoleta kung bakit mas kinukonsidera ni Lacson na gawing state witness si Engineer Bryce Hernandez kaysa sa mag-asawang Diskaya. Nakasagutan din ni Marcoleta si Justice Secretary Boying Remulla ng igit ng senador na hindi kailangang isauli ang nakaw na pera o ari-arian para mag-apply sa Witness Protection Program. Nakatutok si Mav Gonzalez. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects, kwestiyon agad ng dating chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta ang integridad ng investigasyon. Sinabi raw kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson sa isang media interview na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Hernandez kaysa sa kontratistang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Nang suspendihin ang sesyon, lalong nagkainitan ng dalawang senador. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Sinimulan muli ni Lacson ang pagdinig, pero inirehistro ni Marcoleta ang patuloy niyang pagtutol. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na hindi lang si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kinukonsidera ng Department of Justice na maging state witness. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin. Pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asama Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Uminit ulit si Marcoleta nang mapunta ang usapan sa restitusyon o pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian. Ayon daw kasi sa batas, hindi ito kailangan para mag-apply sa Witness Protection Program. Are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. I respect your opinion, sir. But It that is is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. Restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Punto naman ni Senador Risa Ontiveros kung hihilingin antemano ang pagbabalik ng ill-gotten wealth bago tanggapin sa Witness Protection Program, hindi na ito kailangang bawiin pa kalaunan ng gobyerno sa isang masalimuot na proseso. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offended parties. In applying for witness protection, restitution is not there because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Idinetalye sa Senado kanina kung paano nakakakuha ng kickback sa mga flood control project. At kabilang dyan ang over-design o yung sobrang gastos na disenyo kumpara sa kailangan para sobra rin ang pondo. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo.
Sandra. Vicky, inilahad nga po ni Curly Discaya dito sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi pa man nagaganap ang bidding, meron na umanong may-ari ng proyekto. Ganon din ay dinetalye po ng mga dating tauhan ng Bulacan First Engineering District kung paano po nakukuha yung kickback kahit pa maging substandard na yung proyekto. Kwento ni na dating District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza na mula raw nang pumasok sa Bulacan First Engineering District, kung hindi substandard ay overdesigned o underdesigned ang lahat ng kanilang mga proyekto. Ito raw ang naging paraan para magatasan nila ang pondo. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard, no? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Gumamit daw sila ng mas mababang quality ng materyales. Minsan, binabawasan din daw nila ang haba ng proyekto. Ayon kay Hernandez, pinapalobo nila ang presyo ng proyekto para magkaroon ng perang panglagay sa mga proponent. Ito raw yung overdesign. For example po, kung 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang ilalagay po sa program is 200 pieces po na bakal. Yung sheet pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning? For example po, ang presyo lang talaga niya is 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan yung hauling fee. So, yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking po yun, adjustment po yun sa presyo ng materyales, Your Honor. Ino-overdesign po natin yung plano, then ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So as per design po, under-design po siya. Actually, mali po yung term ko na substandard kanina. Kung sa flood control projects, 30% na lang ang natitira dahil sa kickbacks, iba naman daw sa construction ng mga gusali. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo. Hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor. Hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH. Yes po. So, magiging substandard pa rin po. Sabi ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan, wala siyang alam dito. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that... Sa isang punto, tanong ni Senador Rodante Marcoleta kay Hernandez, bukod kay Congressman Zaldico, meron daw bang ibang mga congressman na sangkot? Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang? Sila lang po ang congressman po namin. Ng First Engineering District? Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang gano'n po, nasa 15% po to 20%. Si Congressman Danny Domingo ay kasalukuyang kinatawa ng Bulacan First District, habang Bulacan Second District Representative naman si Congresswoman Tina Pancho. Dati namang kinatawa ng Bulacan 5th District si Ambrosio Boy Cruz na kasalukuyang mayor ng Giginto, Bulacan. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Tinanong din ng ilang senador si Bunuan kung bakit may insertion na umano ang ilang mambabata sa National Expenditure Program o NEP pa lang na isinumite ng Malacanang sa Kamara. Paliwanag ni Bunuan, meron tinatawag na leadership fund na antemano nakapasok na sa NEP. Sabi ni Lacson at Senate President Tito Soto, hindi ito dapat pagbigyan. We call it consolidation for the time being, because this is actually when we put it into the NEP, this is actually the President's program.
This is the President's program. President's budget. President's budget. President's budget. So this is consolidating all the requests from all sectors like in the Senate, Congress. Fast forward, paano kung natin i-reconcile doon sa mga costing nila? NEP pa lang, very premature, hindi pa ito GAA. That's what I don't understand, Your Honor. I cannot also understand. Humarap din sa pagdinig ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Si Curly inilahad kung paano dinadaya ang bidding para mapunta ang proyekto sa partikular na kontratista. Sa madaling salita, bidding-biddingan daw ang nangyayari. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na madalas ay naka-livestream sa YouTube at ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Kung meron daw biglang magbaba ng bid para manalo bilang lowest calculated bid, ginagawan daw ng paraan ng Bids and Awards Committee o BAC para matalo ito, gaya ng pagdedeklarang hindi ito nakasunod sa requirement. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Binibigyan naman daw ng kontratista ng parte na tinatawag na obligasyon ang mga sangkot na kawani ng gobyerno at iba pang tao na nakibahagi. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po Your Honor, noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor. Kung hindi naman umano sila makikisama sa sistemang ito, ay hindi sila mabibigyan ng proyekto o kaya ay magkakaproblema ang proyekto at mapablacklist. Humarap din sa pagdinig si Loren Cruz, ang umano'y bagman ng sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mariin niyang itinanggi na bagman siya o taga-kolekta ng pera ni Alcantara. Pero aminado siya sa pangyayaring dinala ang limpak-limpak na salapi sa bahay niya na binansagang tambayan. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo? Nagsakan ng pera yung tambayan. Your Honor, hindi ko po alam kung anong total no kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. But anyway, Bryce, magkano yung mga pera dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pag-aalala ko po, billion po. Billion? Your Honor. Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Sa susunod po na pagdinig ay inaasahan na darating naman po si former DPWH Undersecretary Robert Bernardo at siya po ay ilang beses na pangalanan dito, kaugnay pa rin po sa kickback ng ilang politiko. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Dumepensa sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva matapos silang idawit sa pagkubra ng kickback sa flood control projects. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, matapos nga ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inarekomendang kasuhan na sina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada at iba pa, tumayo sa sesyon ng dalawang mambabatas para muling pabulaanan ang kanilang pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. Mariin ang pagpapasinungaling ni Senador Jinggoy Estrada sa lumabas sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan pinangalanan siya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee.
come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. Ang inaalmahan ni Estrada ang pahayag na ito ni Senador Francis Pangilinan sa pagdinig. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. Walang pinangalanan si Pangilinan pero para kay Estrada, malinaw daw na ang tinutukoy ang kaniyang kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam noong taong 2013. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin na mga akusasyon. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. Paliwanag ni Pangilinan, binanggit lang niya ang mababang conviction rate sa Sandigan Bayan upang bigyan diin ang usapin ng mabagal at hindi pantay na hustisya. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada, wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You are a lawyer. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Habang nakasuspende ang sesyon ay nakita namang kinamayan ni Pangilinan si Estrada at sila'y nag-usap pero hindi pa malinaw kung nagkasundo na ang dalawang senador. Si Senador Joel Villanueva naman na itinuro din ni Alcantara na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto, idiniing wala siyang kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects. Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Dagdag niya, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Emil, hindi naman nagsalita sa sesyon ngayong hapon si Senador Rodante Marcoleta. Kanina kasing umaga ay sinabi niya na ima-manifest niya sa plenaryo ngayong hapon ang kanyang pagtutol sa investigasyong isinasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.